So yun, magandang araw, no. Dito tayo ngayon sa Antipolo City para samahan yung ating mga Eco Warriors sa kanilang trabaho araw-araw. At mag-i-interview rin tayo na isa sa kanila, no. At para mas maintindihan natin yung kanilang trabaho at kanilang hirap sa kanilang ginagawa. So magandang araw, no. Kasama ko na yung isa sa mga Eco Warrior na ating i-interviewin ngayon. Kuya, ano pong pangalan niyo? Parang si Christine. Gaano nyo na po katagal ginagawa itong pagtatanggol sa ating alikan? Siguro ginagawa na namin to siguro dekada na. Ginagawa Okay po, namin. salamat. Sa ginagawa nyo, kuya, sa tingin nyo, ano ba yung pinaka na itutulong nito sa pagpapanatili ng alinisan ng ating kaligatan? Siguro itong ginagawa namin mas lalong nagiging maganda yung klima, yung nawawala yung climate change, nawawala yung mga sinasabi natin greenhouse effect. Yun lang. Siguro marami rin Sa tagal nyo ng pagtatrabaho ng pagtatanggol, no, kuya, ano yung pinakamahirap at pinaka-challenging na nakaharap nyo sa ginagawa nyo? Siguro pinakamahirap na sa amin yung yung ang daming basura talaga sa isang ilog. Yung paglilinis sa kalsada na sobrang dami. Tulad ng New Year gano'n. So kailangan ayusin din namin yan. May mga tao po ba na talagang lumalabag sa... Marami. Hindi Kahit- talaga maiwasan yung mga ganyan. Sobrang dami talaga. So ngayon, sasamahan natin yung mga Eco Warrior, no, sa kanilang ginagawa. At ang alam ko kasi, nasabi nila kayo na maglilinis sila ng ilog na yun. So sasamahan natin sila sa paglilinis ng ilog para malaman natin yung hirap nila sa pagtatanggol sa kalikasan. So dito pala tayo sa isang barangay sa Antipolo. Medyo liblib, no? Pero kasi marami lumalabag sa mga pagkatapon dito, kaya samahan natin sila. So yun, no, dito tayo sa Antipolo City, tatanong tayo sa isa sa mga taga dito, sa isang lokal, no. So kuya, ano po bang lagay ng ilog niyo dito? Madumi na. Hindi katulad ng dati. Malinis dati, napapaliguan pa ngayon. So yun, narinig nyo, no, kaya samahan sila na bawas-bawasan yung mga basura dito. So ayun, no, medyo matarik yung daan, kaya doble ingat tayo. At kita naman natin, no, medyo delikado. At kung mapapansin nyo, no, ayun yung dadaanan natin papunta dun sa ilog, kaya medyo mahirap talaga. So ayan, papasukin natin tong butas na to para lang mapunta na natin yung ilog. So ayan, nandito na tayo sa mismong ilog, no? Ito yung lilinisan ng mga Eco Warrior natin sa araw na to. Kung makikita nyo, infested na talaga tong ilog na to. Kaunti na lang, pwede nang sabing na dead river to. Pero dahil sa kanila, no, umaagos pa rin yung tubig. Yan yung trabaho ng ating mga Eco Warrior.
So, kitang-kita natin yung hirap ng ating mga Eco Warrior, no? Tatawid tayo dito sa ilog. At hindi ko alam kung safe ba to, pero kasamahan talaga yan sila ngayong araw. Para malaman natin yung hirap nila. So, dito na tayo sa mismong paglilinisan ng ating mga Eco Warrior, no? Yun nga, umpisa na natin yung pagtulong sa kanila. So, samahan niyo ako. So, makikita natin na buhay talaga yung ilog dati kasi may nakakita tayong buto ng isang janitor fish. Ayan, no? Makita po natin, no? So, ito yung patunay na talagang buhay na buhay itong ilog na to dati. Kaya, ang trabaho nila is ibalik yung dating buhay itong ilog. So ayun, may mga nakita tayong mga bata dito, no? Interviewin natin sila ng konti. Saan yung falls dito na sinasabi? Doon po sa dulo. Dulo pa? Malayo pa kami. Malapit na po medyo. Kalahati salamat. na lang po. Pwede kami lumusong doon. Opo. Ayun, thank you. Malalim po yun. Kaso po. Okay na. Thank you mga bata. Thank you pa. So dito tayo ngayon sa may gilid ng ilog, no? So isa pang patunay na dating masigla tong ilog na to, dating buhay na buhay, is itong mga ganito, no? Mga tadpoles o botete. Dito siguro nagbe-breed yung mga palakang nakita natin doon sa may bukana kanina. Kaya ito yung breeding ground siguro nila, no? Ayan. So ito, pakita ko sa inyo yung batang palaka pa, no? Batang bata pa to. Siguro ito na talaga yung mismong habitat nila, no? Lagyan natin siya dito ulit. Kaya na nag-break tayo, nagpahinga tayo ng konti. Andito na tayo ngayon sa falls na sinasabi nila. Medyo malayo yung lakarin pero kaya-kaya naman. Ito, makakausap tayo ng mga bata.
So ngayon dito tayo sa Sitiola na narating na natin yung falls na sinasabi sa atin kanina. Ngayon magkakaroon tayo sa isang bata dito. Ano man sabi mo sa mga itatapon ng basura dito? Mga walang respeto yung mga tagataas na ganun ba? Nagtatapon na lang sila ng basura. Ganun talaga. So ngayon dito tayo sa may falls at dito yung pwesto na madalas sinatapunan ng mga tao ng basura kapag may naliligo dito. Kaya ito yung nilinisan na nila kuya, no? Kita-kita naman natin. Ang bilis nila magtrabaho. So mahigit 3 oras o 4 na oras tayo naglilinis, no? Sinasamahan sila kuya. Inabisuhan na rin nila tayong umuwi na kasi magdidilim na, alas 5 na rin ng hapon. Kaya yun lang, no? Sana may natutunan tayo sa ginawa natin ngayon, no? Tayo bilang mga mamamayan, ang mayaambag na lang natin ay magtapon tayo ng basura sa tamang tapunan. Yun lang sana. Keep safe. Kahit maiwasan yung mga ganyan. Sobrang dami talaga. Ayun po yung ginelas po ni Jules. Pinatangin na po yung ginelas ni Jules. Ayun po yung ginelas niya, ayun o. Sakto, Jay. Nakita na. Video mo, Jay. So yan, nakita na yung chinelas ni kuya. Malaking achievement to, no? Kaya sa sobrang tuwa, isasayaw daw sila. Ano rin natin. Sayaw, sayaw! Shoutout, Ma'am Bibot! Subscribe, Jimmy Santos.